Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang James. At hindi ako naniniwala sa multo. Hanggang tumira ako sa silid na yon. Naghahanap ako noon ng murang boarding house malapit sa trabaho. Tahimik ang lugar, luma ang bahay, at karamihan ng boarders ay working students. May isang kwarto sa dulo ng hallway na mas mura kaysa sa iba. Noong tinanong ko kung bakit, sagot lang ng landlady, wala lang. Ayaw lang talaga ng mga tumitira. Hindi na ako nagtanong pa. Sa unang linggo, normal lang ang lahat. Tahimik sa gabi, malamig ang hangin at komportable ang kama. Pero napansin ko agad na walang katabing kwarto ang silid ko. Bakante ang kaliwa at kanan, kahit puno daw ang boarding house. Pagsapit ng ikalawang linggo, doon nagsimula ang kakaiba. Tuwing madaling araw, eksaktong 3:00, bigla akong magigising. Wala namang ingay, walang dahilan. Parang may nakatingin lang sa akin. Mabigat ang pakiramdam ko. Parang may presensyang hindi ko makita. Hanggang isang gabi, nakita ko ang dahilan. Pagdilat ko, may nakayukong babae sa paahan ng kama ko. Mahaba ang buhok, nakatakip ang muka at suot niya ang lumang bestida. Kulay puti na parang nanilaw na sa tagal. Hindi siya gumagalaw. Hindi rin ako makagalaw. Ramdam ko ang lamig na parang gumagapang mula sa paa ko pataas. Gusto kong sumigaw pero walang lumalabas na boses. Dahan-dahan siyang umangat at itinuro ang kama ko. Doon ako napapikit sa takot. Hindi ko namalayan, nakatulog na pala ako. Kinabukasan, tinanong ko ang isang matagal ng boarder kung may nangyari ba sa kwarto ko. Bigla siyang nanahimik. Tumingin siya sa paligid bago bumulong. Pare, pang ilan ka na ba dito? Ako pa lang, sagot ko. Napailing siya. Ikaw na ang pang-5. Doon niya sinabi ang totoo. May babaeng dating nangupahan sa silid ko. Madalas raw mag-isa. Isang umaga, naamoy na lang ng mga tao ang kakaiba. Natagpuan siyang patay sa kama, mag-isa at wala nakakaalam ng dahilan. Kaya simula nun, lahat ng tumira roon ay may nakikita sa paahan ng kama. Tsaka lahat din daw umaalis. Noong gabing yon, sinubukan kong matulog na may ilaw, pero walang silbi. Pagsapit ng 3 AM, biglang namatay ang ilaw at muli ko siyang nakita. Mas malapit na ngayon. Kita ko na ang mukha niya. Namumutla. Walang emosyon ang mga mata. Dahan-dahan siyang umakyat sa kama at naramdaman kong lumubog ang kutsyon sa bigat niya. Doon na ako napasigaw. Kinabukasan, hindi ko na inintay ang buwan ng bayad. Nag-impake ako habang maliwanag pa. Lumipat ako sa bahay ng kaibigan ko kinabukasan. Mas mahal doon, mas malayo pero payapa at walang nagpaparamdam. Ako nga pala si Rene at hindi ko akalaing isang simpleng salamin ang magiging dahilan para lisanin ng halos lahat ang boarding house na tinitirahan ko noon. Lumang bahay yon na ginawang boarding house, 2 palapag, makitid ang hagdan at sa dulo nito may malaking salamin na may kupas na frame. Sabi ng landlady, matagal na raw nandun yun. Minana pa sa dating may-ari. Sa una, wala akong pakialam, salamin lang naman. Pero napansin ko agad na iba ang pakiramdam tuwing dadaan ako ron sa gabi. Parang laging may sumusunod na tingin. Minsan pag akyat ko ng hagdan, parang may taong nasa likod ko. Makikita ko siya sa salamin, pero paglingon ko, wala naman. Akala ko, pagod lang ako. Isang gabi, pauwi ako galing OT. Tahimik ang boarding house, patay ang karamihan ng ilaw. Pag akyat ko ng hagdan,
Napatingin ako sa salamin at may lalaking nakatayo sa likod ko. Malinaw ang hugis sa refleksyon. Matangkad, nakayuko ang ulo. Hindi ko makita ang muka. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Dahan-dahan akong lumingon. Wala. Pagbalik ng tingin ko sa salamin, nasa mas malapit na siya. Hindi ako tumakbo, hindi ako nakasigaw. Para akong naipit sa pagitan ng salamin at ng sarili kong takot. Hanggang sa biglang namatay ang ilaw sa hagdan. At sa salamin, naramdaman ko ang malamig na hangin sa batok ko. Parang may huminga. Kinabukasan, hindi lang pala ako ang may karanasan. May border na nagsabing nakangiti raw ang refleksyon niya kahit seryoso ang mukha niya sa salamin. May isa namang nagsabing hindi siya gumagalaw pero gumagalaw ang refleksyon niya. Isa-isa, nagsimulang umalis ang mga tao. Doon na umamin ng landlady. Ang salamin daw ay galing sa lumang bahay ng kakilala ng pamilya. Bahay na pinaniniwalaang may kakaibang nangyari noon. Hindi raw nila inalis dahil wala naman daw nangyayari dati. Isang gabi, habang nag-iimpake na ako, may kumalabog sa hagdan. Bumaba ako para silipin. Sa salamin, nakita ko ang sarili ko pero nakatalikod ang refleksyon ko. Kinabukasan, may dumating na matandang kapitbahay. Kilala raw siya ng dating may-ari ng boarding house. Tahimik lang siyang tumingin sa salamin, parang may kinakausap. "Matagal na dapat tong nawala," sabi niya. Sa harap naming lahat, binuhat niya ang salamin at ibinagsak sa sahig. Nabiyak yun sa gitna. Kasabay nun, may parang malakas na hangin na umikot sa buong bahay. Biglang gumaan ang pakiramdam, parang may nawalang bigat. Tahimik ang lahat, pero mula nun, wala nang kakaibang nangyari. Sa boarding house, wala nang anino, wala nang presensya. Muling may mga nangupahan, pero ako, hindi na ako bumalik. Gusto ko sana subukang magbahagi ng kwento at sana po kayo na ang bahalang mag-ayos. Ako si Leia at sa buong OJT ko bilang nurse sa probinsya, isang boarding house lang ang tumatak sa isip ko. Hindi dahil komportable, kundi dahil may gumagalaw sa bubong tuwing gabi. Simple lang naman ang boarding house na yon. Isang palapag, yero ang bubong at napapaligiran ng puno. Tahimik sa umaga, presko ang hangin at mababait ang mga kapitbahay. Sabi ko nga sa sarili ko, perfecto para sa isang pagod na nursing student. Sa unang linggo, maayos ang lahat. Hanggang isang gabi, bandang 2:00 ng madaling araw, nagising ako sa mahinang kalabog sa itaas ng kwarto ko. Akala ko pusa lang. Probinsya naman, normal na may pusa o daga sa bubong. Binaliwala ko, tinakpan ko ang ulo ko ng unan at pilit na natulog. Pero kinabukasan, bumalik ulit ang ingay. Hindi lang kalabog, parang may gumagapang. Mabagal, paulit-ulit. Minsan, may tunog na parang kuko na kinakamot sa yero. Hindi siya tuloy-tuloy, parang may hinihintay. Tuwing maririnig ko yun, kinakabahan ako. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero parang may nakikinig din sa akin mula sa itaas. Tinanong ko ang landlady kung may pusa ba sa bubong. Napatingin lang siya sa akin bago sumagot. "Baka sanga lang ng puno," sabi niya, pero umiwas siya ng tingin. Lumipas ang mga gabi habang papalapit ang huling araw ng OJT ko. Palakas ng palakas ang ingay. Hindi na lang sa bubong ng kwarto ko. Minsan, parang nasa tapat mismo ng kisame. Isang beses, may narinig pa akong parang mahinang paghinga. Doon na ako nainis. Pagod ako sa duty, kulang sa tulog, at alam kong huling gabi ko na nun.
Sabi ko sa sarili ko, titignan ko na para matapos na to. Bandang madaling araw, narinig ko na naman ang ingay. Mas malapit kaysa dati. Huminga ako ng malalim. Dahan-dahan akong lumabas ng kwarto at tumingin sa may maliit na bintana na tanaw ang bubong. At doon ko siya nakita. Sa ibabaw ng bubong, sa dilim, may dalawang mapupulang mata na nakatingin sa akin. Hindi sila kumikislap, hindi gumagalaw. Wala akong naaninag na katawan. Mata lang, parang nakalutang sa dilim. Nanlamig ang buong katawan ko. Sa ilang segundong nagkatitigan lang kami, hindi ko na hinintay pang gumalaw yun. Tumakbo ko papasok ng bahay. Isinara ko ang pinto at hindi na ako lumingon pa. Buong gabi akong gising. Yakap ang bag ko. Hinihintay na mag-umaga. Kinabukasan, huling araw ko na sa OJT. Hindi na ako nagpaalam ng matagal. Kinuha ko ang mga gamit ko at umalis ng boarding house. Hanggang dito na lang po. Salamat. Ako nga pala si Mila at hindi ko akalaing ang unang ari-arian na mabibili ko ay may kasamang alaala na ayaw pang umalis. Lumang boarding house ang binili ko, isang palapag lang, may 4 na kwarto at maliit na sala sa gitna. Dati itong pagmamayari ng tiyo ko pero binenta na ng pinsan ko dahil matagal na daw itong walang tumitira. Praktikal lang ang dahilan ko kaya ko binili. Mura, tahimik at pamilyar ang lugar. Sa unang linggo, okay naman. Tahimik sa gabi. Walang reklamo ang 2 boarder ko. Pero may napansin akong kakaiba. Laging bukas ang ilaw sa sala tuwing umaga. Kahit siguradong pinatay ko yon bago matulog. Akala ko nakakalimutan ko lang. Hanggang isang gabi, habang nagbibilang ako ng bayarin sa mesa, may narinig akong mahinang ubo mula sa likod ko. Alam ko ang tunog na yon. Yun ang ubo ng tiyuhin ko. Nanlamig ang batok ko. Dahan-dahan akong lumingon. Walang tao. Tahimik ang buong bahay. Pero ramdam ko ang presensya. Parang may nakatingin. Parang may hindi kontento. Matapos yun, dumalas ang mga pagpaparamdam. May maririnig akong hakbang sa hallway kahit walang gumagalaw. May mga pintong biglang bumubukas. Isang gabi, nakita ko ang lumang upuan ng tiyuhin ko na nakaharap sa TV kahit nakausog yun kanina. Hindi ako sinasaktan. Hindi rin ako tinatakot ng lantaran. Pero malinaw ang pakiramdam. Ayaw niyang umalis. Isang madaling araw, nagising ako sa tunog ng dasal. Mahina, paos, pabulong. Galing yun sa sala. Paglabas ko ng kwarto, nakita ko ang anyo ng isang matandang lalaki na nakatayo sa tabi ng altar. Malabo ang muka pero alam kong siya yun. Hindi siya tumingin sa akin. Parang nagbabantay lang. Kinabukasan, kinausap ko ang matandang kapitbahay na matagal nang kakilala ng tiyuhin ko. Ang sabi niya, hindi lang siguro siya matahimik. Doon ko naintindihan. Noong gabing yun, nagtirik ako ng kandila sa sala. Isang baso ng tubig. Nagdasal ako para sa kaluluwa ng tiyuhin ko. Tinawag ko siya sa pangalan. Sa akin na po ang bahay. Pahinga na po kayo, sabi ko. Tahimik ang paligid. Biglang humangin ng bahagya. Kumislap ang apoy ng kandila. Pero matapos yun, wala nang ingay. Wala nang mga hakbang. Wala nang bukas na ilaw sa umaga. Ang boarding house ay naging normal ulit. Minsan pag dumadaan ako sa sala, naiisip ko pa rin siya. Pero hindi na ako kinakabahan. Hindi ko alam kung kailan nagsimula ang lahat. Bata pa ako noon. 10 taong gulang lang.
At sa bahay ng aking ninang Lorna at ninong Victor ako madalas tumira tuwing bakasyon. Tahimik ang bahay nila. Masyadong tahimik para sa mag-asawa. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Nina. Si Ninong Victor, mabait, tahimik, pero maalaga. Si Ninang Lorna naman, palangiti sa harap ng iba. Pero kapag kaming dalawa lang, may kakaiba siyang tingin. Parang laging may tinatago. Isang hapon, umuulan ng malakas. Naiwan ako mag-isa sa sala habang nasa kwarto si Ninang. May narinig akong boses ng lalaki. Akala ko, si Ninong Victor na umuwi na. Pero nang sumilip ako sa may pintuan ng kwarto, ibang lalaki ang nakita ko. Hindi ko siya kilala. Nakita ko kung paano hinila ng lalaki ang kamay ng ninang ko papasok sa banyo. Narinig ko ang mahinang tawa at ang pinto ang isinara. Dahan-dahan, parang ayaw ipaalam sa mundo ang ginagawa nila. Nagtago ako sa likod ng kurtina. Nanginginig. Bata pa ako pero alam kong mali ang nakikita ko. Mula noon, madalas na ang pagbisita ng lalaking yon tuwing wala si Ninong Victor. At tuwing nakikita ako ni Ninang Lorna, bigla siyang tumatahimik. Minsan, hinahawakan niya ang balikat ko ng mahigpit at bumubulong. Wala kang nakita ha? Tumango ako. Pero gabi-gabi, hindi ako makatulog. Isang gabi, hindi ko sinasadyang marinig ang pag-uusap nila ni Ninong Victor. Nasa kusina sila. Nanginginig ang boses ni Ninong. May nagsabi sa akin, Lorna. May lalaking pumupunta rito. Sabi niya. Tahimik si Ninang. Sabihin mo lang kung totoo. Mas masakit kapag nililihim mo at kung may iba ka na. Sabi ulit ni Ninong. Hindi ko na narinig ang sagot. Umakyat ako sa kwarto at kinumutan ang sarili ko. Pero kinabukasan, iba na ang tingin ni Ninong Victor sa akin. Parang may gustong itanong pero hindi magawa. Makalipas ang ilang araw, nakita kong mag-isa siyang umiinom sa sala. Hawak ang litrato ng kasal nila. Tahimik siyang umiiyak. Unang beses kong nakita yon. Kinagabihan, nagising ako sa tunog ng pagbukas ng banyo. Amoy na amoy ko ang kemikal. Parang gamot, parang lason. May narinig akong isang malakas na pagbagsak. Sumigaw si Ninang Lorna. At doon ko nalaman, alam na ni Ninong Victor ang lahat. Pero huli na ang lahat. Kinabukasan, may pulis sa bahay, may ambulansya, at isang itim na body bag na inilabas mula sa banyo. Sabi nila, nagpakamatay si Ninong Victor. Simula noon, nagbago ang bahay. Mas lumamig, mas dumilim, at tuwing madaling araw, may naririnig akong tunog ng pagpatak ng tubig sa banyo kahit sarado ang gripo. At minsan, sa salamin, may bakas ng daliring parang humihingi ng sagot. Pagkatapos ng libing ni Ninong Victor, hindi na umalis ang katahimikan sa bahay. Kumapit ito sa mga pader, sa kisame, sa bawat sulok na may alaala ng kanyang kamatayan. Pero mas malala ang pagbabago kay Ninang Lorna. Sa una, tahimik lang siya. Hindi umiiyak, hindi nagsasalita. Nakaupo lang sa sala, nakatitig sa pintuan ng banyo kung saan natagpuan si Ninong Victor. Parang may hinihintay. Isang gabi, nagising ako sa tunog ng pagkatok sa pintuan ng banyo. 3:00 ng madaling araw. Bumangon ako at sumilip mula sa hagdan. Nakita ko si Ninang Lorna, nakatayo sa harap ng salamin ng banyo. Kinakausap niya ang sarili niya. O akala ko, sarili niya lang. Hindi ko sinasadya.
Tama na. Patawarin mo na ako. Umiiyak niyang sabi. Biglang nawalan ng ilaw at sa liwanag ng kidlat mula sa bintana, may nakita akong anino sa likod niya. Lalaking nakayuko, basa ang damit at may marka sa leeg. Hawak niya ang balikat ni Ninang Lorna. Sumigaw ako. Nang bumukas muli ang ilaw, wala na ang anino. Pero si Ninang Lorna, napaluhod sa sahig, hawak ang leeg niya na parang sinasakal. Mula noon, araw-araw na ang pagpaparamdam. Bumubukas ang gripo ng banyo mag-isa. Sa salamin, may lumilitaw na bakas ng kamay. At tuwing gabi, naririnig namin ang bulong. Bakit, Lorna? Isang madaling araw, umuwi ang lalaking naging kabit ni Ninang. Lasing, galit, pero pagpasok niya sa bahay, bigla siya napatigil at nakatitig siya sa banyo. Namutla at tumakbo palabas habang sumisigaw. May lalaki doon, nakatingin sa akin. Kinabukasan, hindi na siya bumalik. Si Ninang Lorna naman, tuluyan ang bumigay. Hindi na siya nakakatulog, hindi na kumakain. Sa tuwing makikita niya ang salamin, tinatakpan niya ito ng tela. Pero kahit natatakpan, may bakas pa rin lumilitaw, parang kuko na kumakamot mula sa loob. Isang gabi, nadatnan ko siyang sumisigaw sa sala. Andito ka na naman! Tigilan mo na ako! At doon ko narinig ang tinig ni Ninong Victor. Hindi na katulad ng dati. Huli na. Kinabukasan, dinala si Ninang Lorna sa mental hospital. Sabi ng doktor, may severe trauma daw. Paulit-ulit daw niyang sinasabing, basa ang sahig. Huwag mo akong titigan. Sana mapatawad mo ako. Ngayon, Sir Dave, matagal na akong wala sa bahay na yon. At wala na rin akong balita kay Ninang Lorna. Isa po ako sa mga tahimik na nakikinig ng PNT stories. At hindi po ako pala comment. Pero lahat po ng upload nyo, pinapakinggan ko. Ngayong araw, gusto ko lang ibahagi yung karanasan ko. Ako nga po pala si Joel. At sa probinsya ng aking kinalakihan, may mga bagay na hindi dapat pinapakialaman. Lalo na kapag tahimik ang gabi at masyadong maliwanag ang buwan. Mahal na mahal ako ng Ninang Rosa ko. Siya ang takbuhan ko tuwing bakasyon. Malapit ang bahay niya sa palayan, hiwalay sa ibang kabahayan, at laging tahimik. Sabi ng matatanda, mabait daw si Ninang Rosa. Pero may kakaiba sa kanya. Hindi siya sumasabay sa pista, hindi siya nagsisimba, at laging nawawala tuwing kabilugan ng buwan. Bata pa ako noon, 12 anyos lang. Isang gabi ng bakasyon, pinatulog niya ako sa sala. Mainit at walang kuryente. Bandang hating gabi, nagising ako sa kakaibang tunog. Parang may hinihila sa sahig, mabagal at basa. Akala ko, daga. Pero nang dumilat ako, wala si Ninang Rosa sa kwarto niya. Bukas ang bintana. At ang kurtina, gumagalaw kahit walang hangin. Dahan-dahan akong tumayo at sumilip. Doon ko siya nakita. Si Ninang Rosa, nakaupo sa likod bahay. Hubad ang pang-itaas. Hawak ang sarili niyang katawan.
At sa harap ng mga mata ko, unti-unting humiwalay ang kanyang itaas na bahagi ng katawan sa bewang. Walang dugo. Hindi rin siya sumigaw. Parang natural lang. Lumipad ang kalahati ng katawan niya. May pakpak na parang paniki. Mahaba ang kuko. At ang dila, sobrang haba. Gumagalaw na parang kagaya sa ahas. Napatakip ako ng bibig. Napaatras ako pero nakatapak ako ng tuyong dahon. Tumigil siya sa ere. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang mga mata niya, pulang-pula at nakatingin diretso sa akin. Gusto kong tumakbo pero hindi gumagalaw ang mga paa ko. Lumapit siya, lumipad, papalapit sa akin. Nang nasa harap ko na siya, nagsalita siya sa boses na kilalang kilala ko. Joel, pasensya ka na kung nakita mo. Hindi siya galit, hindi rin nananakot. Hindi kita sasaktan, matagal na kitang binabantayan, sabi niya. Umiyak na ako nun, nanginginig. Bakit po? Tanong ko. Tadhana na ito, pero hindi lahat ng halimaw ay masama, sagot niya. Bumalik siya sa kinatatayuan ng ibabang katawan niya. Dahan-dahan, muling nagdikit ang laman, parang walang nangyari. Kinuha niya ang damit niya at tumingin muli sa akin. Pagdating ng umaga, umuwi ka na at huwag ka nang babalik, sabi niya. Kinabukasan, maaga akong umalis. Pagkaraan ng ilang araw, napansin ng mga taga-barangay na wala na si Ninang Rosa. Iniwan ang bahay, walang bakas ng pag-alis. Naglaho na lang bigla. May nagsabi na lumipat daw. May nagsabi na namatay. Pero ang matatanda, iisa lang ang bulong. Umalis na ang manananggal. Ngayon, matanda na ako. Pero tuwing kabilugan ng buwan, naaalala ko pa rin at hindi ko makakalimutan ang karanasan kong yon. Magandang araw sa lahat ng nakikinig ng PNT Stories at sa nag-iisang guwapong narrator. Ako nga po pala si Paulo at gusto ko lang ibahagi ang kwento namin ng ninong ko. Bata pa lang ako nang mawala ang tunay kong tatay. Isang gabi lang siyang hindi umuwi at kinabukasan, bangkay na ang ibalik sa amin. Mula noon, parang may malaking butas sa buhay ko. Isang puwang na kahit anong pilit punuin ng oras, hindi talaga nawawala. Doon pumasok si Ninong Ernesto. Hindi lang siya ninong sa papel. Siya ang nagturo sa akin magbisikleta. Ang unang pumalo sa puwet ko kapag may kalokohan ako. At ang unang yumakap sa akin kapag umiiyak ako tuwing Pasko. Kapag tinatawag ko siyang Nong, ngumingiti siya at sinasabing, anak na rin kita. Tuwing Disyembre, lagi kami magkasama. Siya ang gumigising sa akin ng madaling araw para sa simbang gabi. Siya ang bumibili ng baril-barilan at lusis kahit alam niyang bawal. At tuwing sasapit ang mismong araw ng Pasko, lagi siyang nakapwesto sa pintuan ng bahay. Parang bantay, parang ayaw niyang may masamang pumasok sa mundo ko. Hanggang sa isang Pasko, hindi na siya dumating. Inatake siya sa puso, sabi ng doktor.
Tahimik lang daw, parang natulog. Pero sa burol niya, ramdam ko ang lamig. Habang nakatitig ako sa mukha niyang payapa sa kabaong, may pakiramdam ako na parang nakatingin din siya sa akin mula sa likod. Pagkatapos ng libing, nagbago ang lahat. Unang gabi ng simbang gabi, matapos siyang mamatay. Nagising ako bandang 3:00 ng madaling araw. May mahinang katok sa pinto. 3 beses. Mabagal. Parang pamilyar ang ritmo. Bumangon ako. Nanginginig. Pagbukas ko ng pinto, wala namang tao. Pero malamig ang hangin. At sa may sahig, may bakas ng putik. Hugis paan ng lalaking nakatsinelas. Parehong tsinelas na suot ni Ninong tuwing nagsisimba kami. Kinabukasan, akala ko panaginip lang. Hanggang sa mapansin ko ang rosaryo ko, yung binigay niya sa akin noong huling Pasko. Nasa ibabaw ng mesa. Sigurado akong nilagay ko yun sa loob ng bag ko. Mula noon tuwing papalapit ang Pasko, may kakaibang nangyayari. Ilaw na kusa lang bumubukas sa gabi. Amoy ng kape tuwing madaling araw. Paborito niya. At minsan, habang naglalakad ako pauwi galing trabaho, may bumulong sa likod ko. "Umuwi ka na, anak. Gabi na." Napalingon ako. Wala ako nakita, pero ramdam ko hindi ako nag-iisa. At doon ko naisip, baka hindi talaga siya umalis. Baka kahit patay na ang katawan niya, tinutupad niya pa rin ang pangako niya. Nababantayan niya ako lalo na tuwing Pasko. Pagsapit ng Desyembre 24, mas mabigat ang pakiramdam ko kaysa sa mga nagdaang taon. Parang may nakaabang. Mag-isa lang ako sa bahay noon. Ang nanay ko nasa probinsya. Bandang 2:00 ng madaling araw, bigla akong nagising sa tunog ng pagbukas ng gate. Dahan-dahan. Eksaktong tunog na naririnig ko noon kapag si Ninong Ernesto ang umuwi galing trabaho. Bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ako bumangon agad. Pinakinggan ko ang bawat tunog, ang mahinang yapak sa bakuran, ang pag-uga ng halaman, at ang marahang pagkatok sa pinto. 3 beses. "Anak, buksan mo." May boses na pamilyar. Parang may humawak sa lalamunan ko. Gusto kong sumigaw pero walang tunog na lumalabas. Kinuha ko ang rosaryo at dahan-dahang lumapit sa pinto. Sa pagitan ng siwang ng kortina, may aninong nakatayo sa labas. Matangkad, nakayuko ng kaunti, parang may pasa na mabigat. Nang hawakan ko ang doorknob, biglang bumukas ang ilaw sa sala. At doon ko nakita si Ninong Ernesto. Suot niya ang paborito niyang puting polo, pero maputla ang balat niya, parang wala ng dugo. Ang mga mata niya nakatingin sa akin ng may lungkot at pagmamahal. Pero sa likod niya, may isa pang anino, mas matangkad, mas maitim, walang muka. "Umatras ka, may sumusunod sa'yo," mahina niyang sabi. Bumagsak ang lahat ng gamit sa sala. Parang may dumaan na malakas na hangin. Narinig ko ang ungol ng anino. Madilim, parang galing sa ilalim ng lupa. Ramdam ko ang lamig na parang humihigop ng bahay. Tumayo si Ninong Ernesto sa harap ko. Nakabuka ang mga braso. "Hindi ka niya kukunin," sabi niya. Biglang pumutok ang mga ilaw at puro katahimikan. Tapos isang malakas na kalabog. Pagmulat ng mata ko, umaga na.
Nasa sahig ako. Hawak ko ang rosaryo. Ang pintuan, bukas. At sa harap ng bahay, may bakas ng putik. 2 paa, papalayo. At 2 paa, pabalik sa loob. Pero sa pagbalik, tila unti-unting naglalaho. Mula noon, wala na akong nararamdaman na kakaiba. Tahimik na ang mga Pasko. Wala nang katok. Wala nang bulong sa gabi. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Dave. Maraming salamat po.